Ang paniniwala sa mga propeta at sugo ng Diyos na si Allah subhanahu wa ta'ala, ikaapat na haligi ng iman o pananampalataya. Dapat maniwala bilang isang Muslim na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay pumili ng mga mabubuting tao mula sa lipon ng sangkatauhan bilang mga propeta at sugo na kanyang ipinadala sa lahat ng nilikha upang magdala ng partikular na batas upang sambahin at tumalima sa Allah subhanahu wa ta'ala at magpalaganap ng kanyang relihiyon at mapanatili ang kanyang kaisahan o tinatawag na tauhid. Ipinag-utos sa mga propeta na ipahayag ang kanyang mensahe sa sangkatauhan upang walang maipangangatwiran laban sa Allah subhanahu wa ta'ala o walang maibibigay ng dahilan sa di pagkasunod pagkaraang na ipadala ang mga sugo. Sila ay nagagalak sa pagtalima sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang paraiso na nakalaan para sa mga taong may paniniwala dito at sa mga kautusan o aral. Sila ay ipinadala bilang tagapagbabala at nagbigay ng mahigpit na babala sa puot ng Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang parusa na nakalaan sa mga taong hindi naniniwala sa mga ito at sa mga kautusan o aral. Ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa marangal na Quran, at hindi kami magpapadala ng mga sugo maliban bilang tagapaghatid ng magagandang balita at bilang tagapagbabala. Kaya sino man ang naniniwala at gumagawa ng gawaing matuwid sa kanila ay walang mararanasang pangamba o madaramang kalungkutan. Subalit yaong nagsipagtakwil sa aming mga ayat o tinatawag na aral, tanda o babala at kapahayagan, ang parusa ay darating sa kanila nang dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, sa kanilang pagtakwil sa mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, maraming isinugong mga propeta at sugo, ngunit walang sino mang nakakaalam sa kanilang bilang kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa marangal na Quran, at tunay nga na aming ipinadala ang mga sugo ng una pa sa iyo, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ilan sa kanila ay aming ibinalita ang kanilang kasaysayan sa iyo, at ang iba sa kanila ay hindi namin ibinalita ang kanilang kasaysayan. Nararapat maniwala na ang lahat ng propeta at sugo ay likas na tao at hindi sila hihigit pa sa karaniwang tao. Kung mayroon man silang mga himalang ginawa, ito ay nasa kapahintulutan ng dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa marangal na Quran, at hindi kami nagsugo bago man sa iyo, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban na sila ay mga taong katulad mo na aming pinagpahayagan. Kaya tanungin mo ang mga mamamayan mo, pinagkalooban ng babala, kung ito ay hindi ninya nababatid at hindi namin sila mga sugo o nilikha na may katawang hindi kumakain o di kaya sila ay walang mga kamatayan. Ngayon, wala silang katangian na tulad ng mga likas na katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ito ay hindi makapagbibigay ng anumang pakinabang o kabutihan at hindi makapagdudulot ng anumang kapinsalaan. Hindi sila makapamahala ng kahit na ano sa buong sansinaklob o kahit na anong ibig nilang gawin na ikasisiya nila sa mga ito. Wala silang magagawa kung hindi ipahihintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala na mangyayari ang anumang bagay. Ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa marangal na Quran, sabihin mo, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako ay walang kapangyarihan
upang ito ay makapagdudulot ng kabutihan o kapinsalaan sa aking sarili maliban sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ako man ay mayroong kaalaman tungkol sa al-ghaib, marahil ako ay naglaan para sa aking sarili ng masaganang yaman at marahil walang anumang kasamaan ang maaaring sumaling sa akin. Subalit, ang katotohanan nito, ako ay isa lamang tagapagbabala at isang tagapaghatid ng magagandang balita para sa mga taong nananampalataya. Ngayon, kung ang isang tao ay naniniwala lamang sa ilan at hindi pinaniniwalaan ang lahat ng sugo at propeta, siya ay nagkasala ng kufr o kafir, kawalan ng pananampalataya, at siya ay ituturing bilang isang taong lumisan sa relihiyon ng Islam. Ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa marangal na Quran, katotohanan, yaong mga hindi nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at sa kanyang mga sugo at nagnanais magbigay ng pagtanggi sa Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang mga sugo na nagsasabing, kami ay naniniwala sa ilan sa mga sugo, subalit tinatanggihan namin ang iba at sila'y nagnanais tumahak sa pagitang landas ng paniniwala at kawalan ng paniniwala. Ang katotohanan, sila ay hindi tunay na mga mananampalataya at aming inihanda sa mga kafirun ang isang kahiyahiyang parusa. Ngayon, kabilang sa lipon ng mga sugo ay ang mga tinatawag na uhlul azam o sila ang may matibay na kalooban. Sila yaong mga matatag na sugo sa kanilang mga mamamayan na may katapatan at katsiyagaan sa kanilang layunin. Kabilang sa hanay na ito si Noah alayhi salatu salam, Ibrahim alayhi salatu salam, Musa alayhi salatu salam na kung tawagin ay si Moises, at si Isa alayhi salatu salam na si Jesus na anak ni Maria, at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam na way purihin at itampok ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbanggit sa kanila at sila ay iligtas at maging ang kanilang mga pamilya sa anumang pagkukulang at pangalagaan sila mula sa anumang kasamaan. Ngayon, ang unang sugo sa mga ito ay si Noah alayhi salam. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa marangal na Quran, katotohanan, aming ipinadala ang kapahayagan sa iyo, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng aming pagpapadala ng kapahayagan kay Nuh o si Noah alaihi salam at sa aming mga propeta pagkaraan niya, at amin ding ipinadala ang kapahayagan kay na Abraham at kay Isaac, Yakob at Al-Asbat o tinatawag ang mga sumpling ng 12 anak ni Jacob, at si Isa alayhi salam na kung tawagin ay anak ni Maria na si Jesus, Ayub, si Job, si Yunus, si Jonah, si Aaron at si Sulaiman o Solomon alayhi salam. At kay Dawud o si David ay aming ibinigay ang Zabur o Salmo. Ngayon, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang sagka at panghuling sugo at wala ng sugo na darating pa pagkaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanggang sa huling sandali, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa marangal na Quran, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi ama ng sino man sa inyong mga kalalakihan, ngunit siya ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala at huli sa kawing ng mga propeta, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lagi ng ganap na maalam sa bawat bagay. Ngayon, ang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang katipunan o kabuuan ng mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa sangkatauhan, at ito ang nagpawalang bisa sa mga naunang mga relihiyon.
Ito ang ganap at pinakahuling relihiyon ng katotohanan na nararapat sundin at ito ay mamamalagi hanggang sa huling sandali. Ngayon, sino nga ba si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang kanyang buong pangalan ay Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim at ang kanyang kunyah ay Abul Qasim. Siya ay mula sa tribo ng Quraysh na ang mga ninuno ay nagmula kay Adnan. Si Adnan alayhis salam ay mula sa mga anak ni Ismail alayhis salam, ang propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, at anak ni Propeta Abraham alayhis salam, ang Khalil alayhis salam. Ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, katotohanang hinirang ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tribo ng Kinaana ng higit kaysa ibang tribo ng mga anak ni Ismail. Pinili niya ang Quraysh ng higit mula sa tribo ng Kinaana at pinili niya ang Banu Hashim higit kaysa sa mga ibang angkan ng Quraysh at hinirang niya ako mula sa Banu Hashim. Ngayon, natanggap ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang unang revelasyon mula sa Allah subhanahu wa ta'ala noong siya ay may 40 taong gulang, at ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nanirahan ng 13 taon sa Makkah sa pagpapalaganap ng kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkaraan ng siya ay humayo at nag-ibang bayan patungong Madina at siya ay nagpapalaganap ng Islam sa mga naninirahan doon at ito ay kanilang tinanggap ng buong puso. At doon ipinahayag ang kabuuan ng pagbabatas ng Quran. Nasakop ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang Makkah pagkaraan ng 8 taon ng kanyang paglikas sa Madina. At siya, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay namatay sa gulang na 63 matapos na maipahayag sa kanya ang kabuuan ng Quran. At ang buong pagbabatas ng relihiyon ay ipinahayag ng ganap ng walang kakulangan at tinanggap ang Islam ng lahat ng mga Arabo. Ngayon, ang mga mabubuting bunga ng paniniwala sa mga sugo at propeta. Ating lubos na maunawaan ang habag at pagmamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanyang mga alipin sa sandaling nagpadala siya ng mga sugo at propeta upang ipahayag ang kanyang relihiyon, at sila ay nagbibigay ng tunay na halimbawa kung paano isakatuparan ang tamang pamumuhay bilang alipin at kung paano ipalaganap ang katotohanan ng kanilang mensahe. Pangalawa, ating lubos na makilala ang mga tapat at tunay na mananampalataya mula sa iba't ibang paniniwala sa kadahilan ng tungkulin ng bawat mananampalataya na pag-aralan at paniwalaan sa mga ibang propeta at sugo na nakatala sa kanilang mga aklat. Ikatlo, ating paniwalaan ang kani-kanilang propeta at sugo tulad ng paniniwala natin sa huling dumating na propeta at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naway puriin at itampok ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pagbanggit sa kanya at silang yumakap sa Islam ay makakatanggap ng 2 gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tayo ay manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay mailigtas sa araw ng paghuhukom.